Okay mga kamads, mga kaibigan, welcome back to another Kulob content, and umiinit na po ang tagpo sa dance floor dahil po, well, ito pong nakikita nyong ito ay post ni Tita Chrissy Aquino. Papakita ko lang po sa inyo yung pangmalawakang view, and makikita natin to ay isang meme, pero this is one of many na mga banat ng low-key debunk, ang tawag ko dito, low-key debunk ng Team Payaman kay Kulob. I-discuss natin yan isa-isa and i-explain ko na rin sa inyo kung ano yung nangyayari. Kasi po tayo po ay isang commentary channel, and meron, gusto ko lang tong bigyan ng tinatawag natin ng fair commentary na tinatawag. May denial kasi si Kulob na yung mga paratang sa kanya or yung mga ini-imply sa kanya na hindi kaaya-aya ay hindi daw yun yung storya. So kayo na lang ang mag-decide kung sino ba ang nagsasabi ng totoo sa kanilang dalawa. We are just here to bring you the news, and mamaya pagkatapos itong content may ilalabas pa tayo about naman kay Kulob na nagsalita siya sa House of Collab, diba? So, makikita natin kung sino ba talaga nagsasabi ng totoo sa kanila. So, ito yung last post ni Tita Chrissy Aquino. So, pero babalikan muna natin yung unang-unang post ni Kevin, okay? Simulan na natin to. So, isa sa mga members muna ng Team Payaman ay itong si Kevin Hufana. Nakalimutan ko yung nickname niya, pero meron siyang pinost dito na sinagot ni Kulob, yung about sa nagnenenok daw. Sabi ni Kevin ng ganon, and nabasa ko din sa comment section, banda rito. Papakita ko sa inyo yung comments nyo para lang malinis ha. Sabi niya dito, ayan o. And nakita ko lang to, hindi ko lang na-save talaga, napaka-ob ko talaga eh. Si Kevin Hufana ang isa sa mga nag-comment stating na, ayan, babasahin ko, magnanakaw yarn. Okay, so si Kevin pala yung unang nagbintang, at ito yung pinapadelete ni Kibuloy. Ni Kibuloy. Bakit ba Kibuloy? Ni Kulob. So, dito naman, meron siyang pinost dito. After nun, parang nag-double down siya. And ito yung kanyang pinost. Ito. Diba? Kasi nga, teka lang, i-mute natin. Ang storya kasi ni Kulob or ni Zach Ferrer ay nakita niya na lang daw yun sa bag niya. Yun daw yung storya, and kay Kong daw yun. Yun yung binanggit niyang istorya kay Boss Toyo. Pero eto naman, yung istorya naman or yung ini-imply ni Kevin. No? Panoorin na natin. Ayan. Biglang bumigit yung bag mo. Tapos, guess what? Ayan na naman yung brown na jacket. Okay? Kaso, ang malupit dito, hindi pa dyan natapos kay Kevin. Paglabas nung sagot ni Kulob na English, yung may yung tawag doon, yung may talking niya na English language, naglabas uli siya ng isa pang video. Ito, panoorin natin. Magnanakaw ka ba? Oo, dati. Hindi, sabihin mo bakit. Magnanakaw ka dati? Bakit? Kasi Okay, so tingnan nyo yung suot niya dito. kinuha mo yung puso ko. Uy, So, nandyan na naman yung magnanakaw ka jacket. dati? Huwag mo na kasing ulit-ulit. Kaso, merong isang detail dito na gusto kong tingnan nyo ng... Ulitin natin na. So, nakita nyo yung brown jacket. Magnanakaw ka ba? Oo, dati. Hindi, sabihin mo ba? Ayun. Nakita nyo yung brown shoes. May binanggit kasi, kung naaalala ko ng tama, according to Kulob, meron daw binigay sa kanya or ni Zach na binigay daw sa kanya si Kong TV na brown na shoes. Okay, so I'm not sure kung ano yung ini-imply dito ni Kevin, pero kayo na lang mag-decide dyan sa baba. Okay, so ako dyan, binibigay ko lang sa inyo yung mga testimony and itong mga ginagawa ng mga Team Payaman influencers, and kayo bahalang mag-decide. So, lumipat na tayo dun sa isa pa. Okay, ang susunod natin ay si Sir JM, yung gym instructor nila Kong TV. Ito yung sa kanya. Ito yung entry niya. Entry talaga. Okay, so yan lang naman yung sa kanya. Ang mabigat dito, kasama niya si Kong TV. Hands up na tayo dyan ha. Ngayon, ano yung ini-imply nito, di ba? Kasi jacket na naman eh. Kayo na bahalang mag-decide dyan. Okay, so lumipat na tayo dun sa
dun sa mga mas malalaking Team Payaman members. This is coming from the page of V. Cortez. Yung ano niya, yung main page niya na may 5 million followers. Ang title nito ay Iwas Kulob. Tapos yung binebenta nila na pang ng ano ba yan, garment freshener yata yung tawag dyan. Ayan. So, syempre, nagbebenta sila. Tapos ito yung mga links down below. Nakikita nyo naman yan. Okay, so, and, well, alam nyo na, di ba? Parang may pinariringgan sila. Okay, so low-key, very low-key lang talaga yung atake ng ibang Team Payaman members dito, di ba? Of course, meron naman talagang ibig sabihin. Ayan, sabi ni Carmela Garcia, double meaning, haha, love it. She knows. And count OMG the shade. By the way, asan yung sunscreen, madam? Okay, so, ma'am, kailan po ilalabas ang sunscreen? Double meaning yan, me. Well, ano naman talaga eh, kasi ang mali talaga ni Kulob, ako yung tatanungin mo, dapat talaga is, ibinenta niya na lang flat out, walang context. Ito yung mga gamit ko kay sa Team Payaman, tapos hindi niya na inungkat pa yung nakaraan. Kasi gusto niya na nga lumayo, ang ginawa niya, inungkat niya. Eh di ganun din, di ba? So these are all the information na andyan. Tapos, huhuli natin yung kay Tita Chrissy kasi si Tita Chrissy talaga yung on the nose yung mga banat niya. O, sige, simulan na natin. Okay, so importante na makita nyo lahat ng sinabi ni Tita Chrissy dito para lang bagets yung full context. So, ito yung reaction niya dun sa legal action. Di ba nga kasi nga may bintangan na nangyayari. So, ito yung una niyang post. Panoorin natin. Hindi ko pwedeng play yan eh. Ayan, so may legal action. Ayan, 'di ba? So ayan, parang minamock niya. Well, kung wala namang merito yung kaso mo, talagang imamak yan ng mga ganyan, 'di ba? Tapos after niyan, syempre meron pa. Sabi niya ganun, pathological liar. Okay? So mayroon siyang sinasabihan ng ganyan. Ito, nag-post na naman siya ng meme. Actually, ito yung yung ating thumbnail kahapon. And then ito pa. Ito na yung pinakabago, pero ito muna yan. Okay. Kasi nga may claim si Kulob na siya daw yung unang kidlat. Hindi naman totoo yun. Kasi nga, anak nila yon. Yung sa inyo, pretend yun. Diba? Ano kasi parang, ewan ko, parang sineryoso niya ng totoo. Anyway, babasahin ko sa inyo. Ang pinakamalupit dyan kasi, yung sinabi ni Tita Chrissy, doon sa mismong yung sa mismong kahit si Drake ayaw kay Corazon wag nyo kasing kontrahin, siya nga raw yung kauna-unahang tinawag ng ganun. Ayos, pansiguro to ng pocketbooks, #dilulu, may alternate universe, #unang kidlat. Tapos wala na, yan pinagtripan nun ng mga Team Payaman members, diba? Ang punto rito kasi, merong mga claims si Kulob na parang according to the Team Payaman members themselves, hindi daw totoo. And eto na yung parang coup de grace na tawag. Okay, so panoorin natin ng ganito para mas malaki yan, okay? Hindi totoo. Siya daw yung unang kidlat, okay? Hindi totoo. Kay Kong TV, ang suit na yon. Aray ko, yun na talaga yung parang parang killer eh. Kumbaga, pag sinabi niyang ganun, parang it's either totoo or hindi eh. Very, anong tawag dito? Objective or categorical. O, tuloy natin. Hindi totoo. Eto, hindi ko alam na kung paano napunta yun sa bag ko. Yan yung mismong sasabihin niya mamaya sa susunod nating content about naman siya pagpunta niya sa House of Collab. Okay, tuloy natin. Hindi totoo. Hindi raw totoo na nagselos siya sa anak ni V. Di ba yan yung unang-unang niya? Yun yung unang-unang reason niya kung bakit siya gumawa ng video. Parang nagselos daw siya. And ako hindi ko nararamdaman na, well, opinion ko lang na parang hindi parang talagang may selos factor kasi parang nawalan na daw siya ng puwang kasi nga may bagong doon nagsimula yun, di ba? Tapos sunod-sunod na yun. Hindi totoo. Ito, nananahimik na raw siya after ng vlog ni Boss Toyo. Hindi rin, yun. Mananahimik na raw. Actually, hindi. Kaya nga tayo nagko-content eh. Kasi may bago na naman siyang linabas just a few hours ago. Mamaya, papanoorin natin yun. Wait lang, imi-make sure ko.
So talagang ultimate pato lang Team Payaman ngayon. Or at least yung mga hindi si Juni tsaka hindi si Kong. So ang point talaga dito is sana tong si Kulob umiwas na sa Team Payaman. Wala na, finish na yan eh. Buti nga yan lang yung ginawa. Alam mo, hanggang dyan lang sila. Hindi kanila, alam mo yun, okay na yun. Parang kung pasalamat ka na lang sana dun sa mga di ba parang sinabi niya pa, parang victim daw siya, things like this. Siya naman nagsimula, well, kung hindi siya nagsalita nung simula, yung unang-una pa lang, nung 2023, sana walang ganito, di ba? But parang hinayaan niya na lang. Pwede naman kasi yun kasi may talent naman siya. Anyway, mga kamatis, mga kaibigan, kita-kita tayo later pagkatapos yung panoorin to kasi i-upload ko na yung isa na about naman dun sa House of Collab. Okay? Yun lang naman, mga lods.